Awesome Mommy, my name is Marian and welcome to my channel. In this video, I am going to share with you some tips kung ano ba yung mga hindi dapat gawin pagkatapos manganak. I-claim ko lang na I'm not a nurse or doctor or relevant sa kahit anong health industry. Ang i-share ko sa inyo is based from my experience kasi sabi nga nila, experience is the best teacher and sharing is caring. Gusto ko itong i-share sa inyo kasi lalo na sa mga first time mom kasi I know that na magbe-benefit kayo sa mga tips na ibibigay ko sa inyo para hindi kayo mabinat. Kasi ayokong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin before. Okay, so ang number 1 tip, huwag munang gumamit ng cellphone or gadget. Yun. Kasi pagkatapos nating manganak, hindi muna dapat tayo gumamit ng kahit anong gadget, laptop, smartphone, cellphone, kasi nakakalabo daw yun ng mata. Which is true, napatunayan ko yun kasi nung hindi pa ako nanganganak, ang grado ng mata ko is 125. Tapos nung nanganak ako, kasi cesarean ako nun, operada, so ilang days ako sa ospital. Pagkatapos ko manganak, nagbabasa ako ng email, nag-check ako ng Facebook, ng YouTube, ng Instagram, ng mga social media, browse ako ng browse. Hindi ko pa alam no na hindi pala yun pwede. Tapos basta mga days pa lang yun, nagbabrowse na ako nun, nagso-social media na ako nun. Tapos mga after ilang months, parang napansin ko yung grado ng mata ko, yung grado ng salamin ko, hindi siya fit sa mata ko. Then nung pina-check up ko nga, yun nga, tumaas nga yung grado ng mata ko, naging 175. In a short span of time, ang bilis. Kaya yun ang number 1 tip ko sa inyo. Huwag kayong gumamit ng cellphone or gadget after nyong manganak. And number 2, huwag munang maligo ng 1 week up to 3 weeks at iwasang palaging magbabasa ng katawan sa CR. Kasi nung nanganak ako, nakatira ako sa Batangas, dun sa bukid, sa probinsya. Pinagagalitan ako ng nanay ko at saka ng mga lola ko kapag lagi ako nagbabasa or nagbababad sa CR. Kasi bawal daw yun. Kasi pagkatapos mo manganak, hindi ka daw dapat magbabasa kasi nakakabinat daw yun. Pwede ka daw pasukin ng lamig. Na kapag daw umakyat yung lamig sa ulo, yun daw yung nakakabaliw. Pwede kang pasukan pag napasukan ka ng lamig, doon ka na magkakaroon ng mga kung ano-anong sakit. Ganun yung sabi nila. So, wala namang masama kung susunod tayo dun kasi wala namang mawawala sa atin. Ang natatandaan ko nun, nanganak ako October 17, 2016. Naligo yata ako, November na. Nung naligo pa ako nun, meron yung 12 dahon. Hindi ko tanda ko anong mga dahon yun. Basta may kasama yung dahon ng anunang. Yun. Tapos, sinakluban nila ako ng kumot. Tapos sarado lahat ng bintana, walang kahit anong hangin, bawal akong tumutok sa electric fan pagkatapos kong maligo. And after nung naligo ako ay pinainom pa nila ako ng sahing. Yung sahing, yun yung para siyang kulay yellow na basta ang pangit ng lasa. Tapos kailangan iinumin mo siya kasing laki ng hinlalaki yung iinumin mo para hindi ka daw mabinat. Yun. Basta sa number 2, huwag munang maligo at iwasan ang palaging magbasa sa CR. And number 3, maglagay ng big kiss sa sikmura para hindi pasukin ng lamig. Yung big kiss, advice sa akin nung matatanda, dapat maglalagay ka ng big kiss dito para hindi ka mapasok ng lamig. Dito sa may taas ng sikmura. Ito. Kasi pag daw pinasok ng lamig, yung utak mo, yung ulo mo, makakabaliw daw yun. Tsaka doon na mag-uumpisang manakit ang tiyan mo, ang sikmura mo, ang katawan mo. Yun. So, kailangan maglagay tayo ng big kiss. Number 4 ay huwag palaging nakatutok sa electric fan para hindi pasukin ng hangin ang katawan nito. Kasi nung bandang summer, nung pagkatapos kong manganak, sobrang init. So, nagagalit talaga sila kapag nakatutok ako sa electric fan kasi bawal daw yun. Pansin ko nga naman, nung nakatutok ako dun sa electric fan, dighay ako ng dighay. Ang lakas ko dumighay. Yung pala, pinapasok na ng hangin yung sikmura ko. Delikado daw yun pag pumasok yun sa ulo mo kasi nakakabaliw daw yun. Ang daming bawal. So yun, number 3, huwag nakatutok sa electric fan para hindi pasukin ng hangin yung katawan natin.
Ay, number 4 na pala yun. Sorry. Number 5, sabayan ng tulog si baby para magkaroon pa rin ng sapat na tulog. Yun. So, pagkatapos yung mga anak, kapag tulog si baby, sabayan nyo ng tulog. Kasi, pagdating ng gabi, up to madaling araw, nagpapadede kayo, gising ang bata, doon sila naglalaro, doon sila gising. So, dapat sasabayan natin siya ng tulog para yung tulog natin hindi kulang. And number 6, huwag magpapagod. Yun. Kapag tapos yung mga anak, hanggat maaari, humingi ng help sa mga kasama sa bahay. Huwag ka muna maglalaba, gagawa ng mga sobrang mabibigat na gawaing bahay kasi yung katawan mo, lahat ng energy mo, lahat ng pagod mo, nakonsumo mo na yun sa panganganak mo, especially during the labor. So, dapat, wag muna kayong magagawa ng mabibigat na gawain. At huwag magpapakapagod. And number 7, huwag magbubuhat ng mabibigat. Especially kung kayo ay cesarean. Kasi may tahi, operada. Kapag nagbuhat kayo ng mabibigat, may tendency na bumuka yung sugat nyo or magsugat yung tahi ninyo. Kaya number 1 advice, huwag magbubuhat ng mabigat. Kahit hindi sa mga bagong anak, basta operada, alam ko bawal sila magbuhat ng mabibigat eh. Number 8, kumain ng pagkain mayaman sa fiber at iwasan ang mga pagkaing maanghang para madaling dumumi at hindi mapilitang umiri. Kasi, kaya siya advice na kumain ng mga pagkaing mayayaman sa fiber kasi para makadali tayong makapupo. Kasi, kapag ka naman constipated ka, may tendency na iiri ka. So, ma-force yung tahi mo para mababanat siya. Tsaka maganda na rin yung kumain tayo ng fiber para mailabas natin yung mga toxins na nasa katawan natin, di ba? And number 9, iwasan ang pag-inom ng kape at pagkain ng maaanghang dahil madidede ni baby. So, kung ano yung kinakain natin na pagkain, kung ano yung iniinom natin, nadidede ng anak natin. Kaya, hindi advisable na palaging uminom ng kape kapag nagpapadede at kumain ng maanghang. Kasi, pag kumain tayo ng maanghang, madidede ng anak natin, so baka mahirapan din silang pumupo or baka ma-irritate din yung intestine nila, di ba? And number 10, huwag magpapalipas ng gutom. Yun. Kapag katapos mo mga anak, hindi ka dapat magpalipas ng gutom kasi baka pasukin ng hangin yung utak mo. Tanda ko nung nanganak ako, ang nanay ko, lagi niya akong binibilhan ng Energen at saka toasted bread kasi ayaw niya ako magpalipas ng gutom. Yun. Tsaka yun nga pala, pinaiinom niya din ako ng pineapple juice dun sa lata, yung Del Monte, kasi mabilis daw yung makapagpahilom ng sugat. Tsaka lahat ng inooperahan, parang yun ang sinasabi. Kailangan uminom ng pineapple juice. Hindi ko alam kung anong meron doon sa pineapple juice. Basta sundin nyo na lang. Wala namang mawawala kung susunod tayo. And number 11, kumain ng masasabaw na pagkain katulad ng gulay, papaya, malunggay. Yun. Kasi nakakapagpadagdag yun ng gatas. Mas maganda kung marami tayong mapoproduce na gatas para yung breastfeeding natin ay mas marami. Number 12, huwag munang pumasok sa trabaho at iwasan ang stress. Ito yung hindi ko sinunod kasi after kong mga anak, within 1 month, mag-almost 2 months yata, bumalik na agad ako nun sa trabaho kasi magdi-December. Sayang ang 13 month. Ayun. Tapos, yun nga, kasi may possibility na mabinat ka kapag inabuso mo yung katawan mo. Kaya hanggat maaari, magpahinga muna ng ilang months bago bumalik sa trabaho pagkatapos yung mga anak. Lalo na kung cesarean kayo. And number 13, huwag munang bumiyahe. Yun. Nung nanganak ako, nag-uwian ako nun, hindi na ako nagbo-board. Ang biyahe ko, 10 sakay balikan. 5 sakay papunta sa trabaho, 5 sakay pabalik. So doon, naaambunan ako, mainit, tapos yung mga usok at dumi ng sasakyan, nalalanghap ko. Doon ako nagkasakit, muntik na akong ma-confine. Tapos nung nagpa-check up ako, na-diagnose ako na yung lalamunan ko ay may infection. Nagkaroon ako tonsilopharyngitis, na yung lalamunan ko kahit paglunok ng tubig, hirap na hirap ako, sobrang sakit. Tapos mga 2 weeks yata akong nilagnat. Tapos yung katawan ko, sobrang sakit yung mga buto ko, hindi ako makabangon. As in talagang nandun lang ako sa higaan.
sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Tapos, yung lagnat ko, nag-40, 39, buti hindi ako kinumbulsyon. Tapos, yung pala, binat na yun. Sabi ng doktor, may kasama daw yung binat, kasi in-interview din ako eh. Pero yung doktor yun, nagsabi na nabinat ako. Tapos kung ano pinainom sa akin, ang lalaki ng gamot na ininom ko, mga antibiotic. Tapos in-advise din sa akin na uminom ako ng Yakult as probiotic para daw, kasi nag-antibiotic ako, so advice din nila yun sa akin. So ang payo ko sa inyo, pagkatapos nyo mga anak, iwasan nyo muna magbiyahe ng malalayo. Lalo na kung halimbawa pag nagbiyahe kayo ay sobrang maaraw or maulan, hindi talaga siya advisable, guys. And number 14, huwag mag-iisip ng negative at maging positibo sa buhay. Yun. Kapag nanganak kami, alam nyo ba yung postpartum? Doon na pumapasok yung nag-iisip ka ng negative, yung depression. Hanggat maaari, look at positive side. Or manood kayo ng mga nakakatawang palabas, yung mga masasayang eksena, ganun. Para maiwasan natin yung pag-iisip ng negative. Yun, kasi ang pag-iisip ng negative, nakaka-apekto yan sa health eh. And number 15, bigyan ng sapat na pahinga at alaga ang sarili. Yun. Pagkatapos nating mga na, kailangan andun yung self-care, self-love. Kasi paano natin maaalagaan ng tama yung baby natin kung yung sarili natin hindi natin maaalagaan. Diba? So yun lang guys, ang advice ko. Sundin nyo na lang para hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin na nabinat ako. Number 1 talaga na yung pagbiyahe. Kasi doon talaga ako nagkasakit. Yun lang. So kung may mga idadagdag kayong tips, don't forget to comment, like, and share. Yun lang. Bye!